Are you the one who is to come, or should we look for another? Gaudete in Domini Semper. Rejoice in the Lord always. And this is most probably, the feeling when the third candle of Advent, kanabanggikan siya sa duha ka violet, nya karon nagsugod na siya ka pink. That would mean that as we try to commemorate and celebrate the rebirth of Jesus Christ, as we celebrate Christmas, hinihinay ng mabati nato ang kalipay. Daghan ng kayong mga mangkarol, mga ruling, daghan ng kanang mga Christmas lights, mga celebrations, Christmas party. And this is the real meaning of the third candle, the candle of joy. As we have this feeling of the joyful expectation of the coming of Jesus Christ through His incarnation. The feeling of joy. In my life, as I still recall, if I could still remember, as I recall my life history, the greatest joy that I have in my life when I was ordained as a priest. And I know, that each one of you has also a story to tell. What would be the joyful moment of your life? Sa may pinaka kanang malipayon, nga kanang kahigayunan or panahon diha sa imo ang kinabuhi. Managlahi. Now, sa simple nga pagbati sa kalipay, ako lang na remember kaganiha sa diha nga ningon ko sa mga nanimbahay, malipayon ba mo nga nanimba? Malipayon. Mura magdili kaayo malipayon, Mura bitaw nagkanta ang usa ka chapel nga akong gibisitahan. Sulod nga malipayon sa balay sa atong Dios. Mura magipangbitok. Wa gyud kalipay nga akong nakita. Nganuman kay katudi ay nga mga grupo, murag napugos ra to sila nga ang katunga maoy mag-claim sa ila ang pantawid, ang katunga musimba kay baryo visit ni Father. So dili kayo malipayon. Munang makita nato what is really the real joy that comes from within. And I would say, that to rejoice is not all about that we have all the comfort, that we are perfect, but we have to rejoice because once and for all, Jesus Christ is walking with us. God is with us. And He was born in us to save us. And that is the reason why we are kept on the feeling of rejoicing. Rejoice. Kay ang Ginoo nagpakatao ni uban nato, nilakaw uban nato. Then by hanging the cross, He saved us all. Muna'y pinakadako gyud nga kalipay nga angay natong batunan sa atong kinabuhi. Dili tungod kay malipay ta because we have everything.
Atay daghang balay, daghang sakyanan, maayo ang dagan sa atong negosyo, maayo atong trabaho, maayo atong panginabuhi. Kay bisan pag naa na nato ang tanan, kung wala nato ang Ginoo, there must be something missing sa atong kinabuhi. Nga dili, malipay man tuod ta, pero matingala ta nga ang kalipay, dali ra mawala. Dali ra mawala. Kung mi-attend ta sa Sunday Mass just because of our Sunday obligation, is not joy at all. No, dili gyud hingpit nga kalipay ang ato ang mabatunan. Sumala god sa mga panahon og gigayon nga encourage ta sa simbahan. I think it was Pope Francis who remind us nga in order for us to survive in serving the Lord is to keep this feeling of joy from within. Kana bang pagbati nga kung gusto tang mulahutay sa atong pagpangalagad, sa atong pagdangop sa Ginoo, sa atong pagdayeg ug pagpasalamat sa Ginoo, kinahanglan nga mubati ta sa tinuod nga kalipay. Inlaktod nga pagkaistorya, kinahanglan magmalipayon ta. Kay kung dili na ta malipay sa pagtambong sa santos nga misa, better for us to stay at home. No? Kung dili man gani makahatag og kalipay nato ang santos nga misa. Munang paningkamutan gyud nato, no? After receiving the Holy Communion, the Holy Host, kana bitang muluhod ta, din moingon ta sa Ginoo, Lord, maluoy ka, tagai ko sa hingpit nga kalipay. Nasayod ka nga at this point of time, grabe kayo ang mga bitterness sa akong kinabuhi, no? Mga unresolved issues sa kinabuhi. Naapag sakit, no, nga gikahadlukan nako nga basig maglala kadugayan, no? Dagantang mga kanang hinanakit atubangan sa Ginoo. Pero kanang muhanyo taniya nga, Lord, bisan paman in spite and despite of it all, no, give me a reason to have this feeling of joy, no? The feeling of rejoicing always. Kay kana bitang mga tao matud pa ni Bishop Manggiran, no, and I quote nga kanang mga tao nga dili na malipayon, nagsigirag mugot, no? Nya salikwaot ang kinabuhi. Mo daw nay mga tao nga dali ra mamatay. Nya inig kamatay daw anak niya kay sige ra gamugot, mao nay namatay nga pinakamaot og nawong. Keep on smiling. Ayaw pud pagkatawa nga ikaw ra isa, no? Have the reason to smile, no, sa imong asawa. Pangutan-an imong kaugalingon kung malipayon pa ba kasi imong asawa? Asawa, nagmalipayon pa ba ka sa imong bana? No? Simple kayo na siya nga feeling of enjoyment sa pamilya, pero kung mabati na nga ma-feel sa asawa nga malipayon paghihapon mo sa inyong pagpuyo, despite nga dunay mga ginagmay mga arguments sa matag usa. Kana nagbalipayon pa ba mo nga bisan taliwala sa inyong pagminyo until now wala mo tagaig anak? Simple kaayo na siya nga pagbati sa kalipay. Pero kung maantigot ang makontento, kung unsay gihatag sa Dios nato, mahingpit ang atong kalipay. Pero kung dili ta maantigong makontento sa atong kinabuhi, dili gyud mahitabo nga magmalipayon ta. Bisan pag naa na nato ang tanan.
Kaya ang hingpit nga kalipay mga igsuon, mabatunan lamang kung ang atong kasing-kasing makapahulay na sa Ginoo. Magmalipayo na sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Pero batunan nato ni ato aning pangandaman, usually pod, samtang gipuno ta sa Ginoo sa kalipay sa atong pagsimbaron, ang yawa pod nagdubli pog pangandam nga asaron ka, pikunon ka, inigawas nato. Iniguli sa atong balay na grabe kayo ng ako pod mismo ani biktima gyud ko when I was celebrating a feast day of one of the chapel in here in Sindangan. Unya ningon man ko nga today as we celebrate the Immaculate Conception of Mary, we receive today the special indulgence that all our venial sins will be omitted. Lipay kayong mga tao. Pero pag-ingon ako, but I have a request. Be sure that all throughout this day, kinahanglan mag-amping mo nga dili magbuhat bisag usa ka sala. Pitok-pitok na ilang mata. Kaya nga naman, nakabalo man kita, human as we are. No? Mo ginay atong padulngan dayon nga rason, human as I am. No? Dali ra gyud ta makahimo og sala. Nung unang pag-ingon nga paningkamot. Niya ako mismo mo'y na unay nganuman. Pag human akog misa, naaman dayon yung padre, magpa-blessing kog tindahan. Padre, naay pa-blessingan nga balay. Blessingi gyud na padre kay mao ra ba nay kadunit sa yuta sa simbahan. Patay. Niya we still have a procession 1 o'clock sa shrine. Nya 12:30 na ko nahuman og pamunyag. Unya, asa day dapita ang blessingan? I kept on kanang hold on my feeling nga dili gyud masuko kaya maunay ko. Sus kay niya man tuara sa babaw pader. Sus kay pagkalayo man ang ilang babaw kay simod may gitudlo. Nagsugod na kog bagulbol. Ningon ako nga unsa puning magpa-blessing nga pagkalayo puning ilang balay. Dayon napabiya ko yung schedule din ang gihatag na ako ni Father Joel kanira biyang kanang piyesta. Wala biya apil ni mga blessing daghang na natsoy. No, daghang na natsoy. Yan ingon na dayon ko niya. Sige, provided ako ng blessingan in the name sa inyong simbahan nga gidonate. Pero kanang mga tawhana be nga magpa-blessing. Nanimba na sila. Nga holiday of obligation man ron. December 8. Wala pa der kay busy gahikay. Away ayo. Wala na. Nagsugod na kong bagulbol. Pero, kabalo mo, kanang pag-abot na ko sa balay, wala yun ako gipakita nga na feeling sa ako nga di maayo. Because I am about to give a blessing for their house. No, pag human ako blessing nga diniyos, no, with full of respect sa rito sa pagblessing, ingon na dahil ko sa panimalay nga, sorry ha, kay naglantaw ko sa kusina, na may usa ka lamisa nga gasinaw pa ang litson, wala pa kuha I man sure para dito sa pari. Kay may mga sila, ayaw nagilapti ha, kay para sa pari ni. Yan ingon dayon ko nga, sorry ha, dili ko mukaon, kay late na ko sa akong schedule. Adono kung sa ilang debate ato. Nagkonsensya ko kay nganuman. Sa diha nga milakaw ko nga wala ko mikaon, gipadad-ang kog tinadtad nga litson. Na? As a reward sa imong pagbagulbol, pero kana siya. Same food karon. Kung ingnon ta mo nga paningkamot mo all throughout this day, nga dili gyud mo masuko, kanunay gyud mong mopa hiyom, malipayon. Because today is a Gaudete Sunday. A day of joy, no? A day to rejoice. No? Kana siguro, I don't know kung makaya ba nato all throughout the day or all throughout sa atong kinabuhi. Kung makaya, no? Nga bisag daog-daogon na ka, aduno kung naaba sa inyo malipay ba ka, no? Nga ang tao nga imong gitabangan
Just like John the Baptist in our gospel today. Ang iyang pagpangandam sa Ginoo, nagtuo siya nga na ay reward nga iyang mapaabot pod ni Jesus. Pero gipriso man noon siya. Munang diha gani sa prisuhan, iya ang gipadala iyang tinunan, ingna daw si Jesus bi. Kung siya bagyod ang ato ang gipaabot, kaya nga naman yung gipasagdahan man taniya nga mapriso. Even John the Baptist have this doubt in mind. No? Munang kita pa kaha? John, the forerunner of God, siya may pinadala, gipauna sa Ginoo, and yet napay sa gihapoy pag alinlangan, pagduha-duha. Munang siguro diya sa tong kinabuhi, like John the Baptist. Kung doon ay mga mahitabo nga dili maayo sa tong kinabuhi, musugod tag question sa Ginoo. Napa ba ka diha Ginoo? Magpaabot pa ba mi og laing Kristo? Because the feeling or the mindset of John in our gospel today was in the mindset of the Jews, the Pharisees and the Sadducees, that they are waiting for a warrior Messiah. Not the Messiah nga nanambal ra sa mga buta, nagpalakaw sa mga bakul, nagpasulti sa mga amang, ug nagbuhi sa mga patay. Ug nagpabitay ra diha sa krus. Even John the Baptist. Pero naatay kanang katungon nga mo question diha sa presensya sa Ginoo. Pero after validating, i-validate po nato atong pagbati nga kung unsa may mga nahitabo sa atong mga plano ug desisyon sa atong kinabuhi, sometimes tungod kay kulang rata og pamalandong, kulang og pag-ampo, ug labaw sa tanan, wala nato giapil ang Ginoo diha sa atong gipangayo. Ang tubag usahay naara diha sa atong kaugalingong pangutana, no? Na magpaabot pa ba mi og lain? Or ikaw na ba ang Mesiyas nga ipadala? Ug ang tubag ni Jesus simple kayo, ingna lang si Juan. Is it not enough nga akong gipakita, gipabuka ang mga mata sa buta, gipalakaw ang mga bakol, gipasulti ang mga amang, o gibuhi ang mga patay? That is the messianic ministry of Jesus Christ. Kanang messianic action of Jesus munay kanabang usa ka buhat sa usa ka manluluwas nga Dios. Ug walay makahimo ana. No, bisan pag mga banggiitan nga mga quack doktor. Kana lang pagbuhi sa patay, no? Wa pay nakahimo ana. But because Jesus Christ is the one sent by the Father, the Son of God, nabuhat na ni Jesus. So nagpasabot nga bisan sa mga miserable nga mga kahimtang sa atong kinabuhi, God will save us. God will be with us. God will walk in us. And God, above all, will save us. Ang ato lang, ang atong pagsumbitar sa atong kaugalingon, nga walay pagduha-duha. Taliwala sa mga manghitabo, nang hitabo na sa atong kinabuhi, ug taliwala sa manghitabo pa, andamo nato kanunay ang atong kinabuhi. Bisag unsay mahitabo sa atong kinabuhi, there would be always a reason for us to rejoice. Not because we have all the comfort, but because God is with us. God saves us. And we have the reason that we will be kept on rejoicing in serving the Lord.
God bless us all.